Ito ang unang pagkakataong dinala ni Julian Cervantes, si Christine Williams sa ganitong kaganapan sa negosyo. At ito rin ang unang pagkakataong lumitaw, ang tagapagmana ng pamilya Cervantes na may kasamang babae. Sa iskrin ng telebisyon, nakatayo si Christine Williams sa likuran ni Julian na may luha ang mga mata. Ang kanyang kawawang hitsura ay nagdulot ng awa kay Ana. Napabalik sa katotohanan si Ana at ang iskrin ng kanyang telepono ay nakailaw pa rin na nagpapakita ng kanilang usapan ni Julian. Sa pinakailalim ay isang mensahe mula kay Julian na ipinadala kalahating oras na ang nakalipas. Manatili ka lang sa bahay ngayong gabi. Huwag kang lumabas. Ang ilang salitang yon ay parang maraming karayom na tumutusok sa puso ni Ana. Alam na niya na ang kanilang relasyon ni Julian ay hindi hihigit sa isang kontrata. Mahal niya ito. Mula nung bata pa siya ay umiibig na siya dito. Ngunit sa mga mata ni Julian, hindi siya kailanman umiral. Ilang minuto lang ang nakalipas nang lumitaw si Julian kasama si Christine. Lahat ng mga mata ay napunta sa dalaga. Sa isang iglap, ang mga pangunahing balita ay naiulat. Ang dating tagapagmana ng isang mayamang pamilya na ngayon ay Mrs. Cervantes, sa wakas ay lumitaw na. Si Christine Williams ay nakaupo sa harap ng mga manonood. Mamasa-masa ang kanyang mga mata. May maputing balat at kaakit-akit na mga tampok ng mukha. Nakasuot siya ng pulang damit na walang strap na nagpapakita ng kanyang perpektong figura. Sa ibabaw ng kanyang makinis na leeg ay isang mukha na kaakit-akit at nakakaaliw. May ngiti siyang nakatingin ng mapagmahal kay Julian sa entablado. Pagkatapos ay bumaling ang kamera kay Julian na nagsasalita sa entablado. Makalipas ang ilang araw na hindi sila nagkita, parang ibang tao na ito. Napakalakas at komportable sa sarili. Ibang-iba sa Julian na kilala ni Ana. Sa 5 minutong pagsasalita ni Julian, hindi niya inaalis ang tingin kay Christine. Para silang mag-asawang may malalim na pag-ibig. At ang mainit na kapaligiran ay nagpainit ng pisngi at nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Nang matapos ang pagsasalita, isang grupo ng mga reporter ang sumugod papunta sa kanila. Ikaw ba si Mrs. Cervantes? Talagang napakaganda mong babae. Ang patuloy na sinasabi ng mga reporter ay unti-unting nagpatigas sa ngiti ni Christine. Pinilit niyang umiti at sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Paumanhin, hindi ako si Mrs. Cervantes. Hindi rin po ako si Ana Kendall. Ang pahayag na yun ay nagpabigla sa lahat ng nasa silid. At ang mga reporter na nakaramdam agad ng chismis ay sinimulang itutok ang kanilang mga kamera. At binulabog si Christine ng mga tanong. Hindi ka pala si Mrs. Cervantes? Kung ganon, ano ang relasyon niyo ni Mr. Cervantes? May mga chismis noon. May isang iniibig si Mr. Cervantes noong bata pa siya. Ikaw po ba yon? Miss, sagutin niyo naman po ang tanong ko. Ang sunod-sunod na mga tanong ay nagpatigil kay Christine. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga pamilyang Cervantes at Kendall ay parehong kilala. Paano naman mapapahamak ang ganitong perpektong marriage dahil sa kanya? Baka naman ang habol lang niya ay ang kayamanan ng pamilya Cervantes. Pero talagang napakaganda naman niya. Paano siya mapapansin ni Julian kung hindi siya maganda? Yun na ba ang lahat ng sasabihin niyo? Sa iskrin ng kamera, si Julian ay tumakbo papunta sa mga tao. Ang kanyang maitim na mga mata ay malalim. At ang kanyang makisig na mukha ay may nakakatakot na presensya. Isang mababa at malamig na boses ang lumabas mula sa kanyang labi. At ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Christine, halika dito. Inilahad ni Julian ang kanyang kamay. At ang nakakatakot na presensyang nagmula sa kanya ay nagpatahimik sa lahat sa paligid.
Bumaba ang tingin ni Christine at mabilis na naglakad patungo sa likuran ni Julian. Itinaas ni Julian ang kanyang ulo at may mapanghusgang tingin sa kanyang mga mata habang tinititigan niya ang mga reporter na kanina pa nagtatanong na parang sinusuri ang isang kriminal. Si Miss William ay inimbitahan ko para makasama. Hindi makakadalo sa kaganapan ngayon ang aking asawa dahil hindi mabuti ang pakiramdam niya. Ang kapabayaan ko sa sitwasyon ang nagdulot ng mga maling pagkaunawa at umaasa akong mapapatawad ako ng lahat. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang manahimik ang tensyon sa pagitan ng mga reporter at bisita na kanina pa nagsasalita. Ang mausisa at maingat na tagamasid ay alam na hindi dapat suwayin si Julian Cervantes. Ang makipaglaban sa kanya ay parang isang tiket patungo sa kapahamakan. Natapos na ang live streaming, ngunit ang mga huling salita ni Julian ay patuloy na umuugong sa isip ni Ana. Wala siyang sakit. Pwede naman siyang dumalo sa kaganapan. Tanging hindi lang siya pinayagan ni Julian. Sa mga nakalipas na taon, kakaunti lang ang tunay na nakakakita sa kanya. Hindi siya pumupunta sa mga ganoong sosyal na pagtitipon at hindi rin ito ipinipilit ng kanyang ama. Bumuntong hininga si Ana at umupo sa balkonahe. Lubos na iniisip ang mga nangyayari. Noong bata pa siya, hindi labis sabihin na puno siya ng sigla. Nang makauwi siya mula sa ibang bansa, sinimulan na niyang hawakan ang ilang responsibilidad ng kanyang ama sa trabaho. Iniisip ng lahat na hindi makakamit ng batang babae na ito ang unang tagumpay sa mundo ng negosyo at pinayuhan siya na sumuko, ngunit tinanggihan niya ito. Kung mas kokonti ang naniniwala sa kanya, mas nagpursige siyang magtagumpay. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang mga proyekto na kanyang pinamumunuan ay umangat ng husto at nangunguna sa industriya. Maraming kumpanya ang sabik na makipagsosyo sa kanila. Bunga nito, matatag na naitatag ang Kendall Group sa mundo ng negosyo at naging isa na itong pangunahing kumpanya sa industriya. Ang lahat ay maayos. Hanggang sa bumalik si Julian mula sa ibang bansa kasama si Christine. Para kay Christine, sinimulan ni Julian na ibaliwala ang lahat ng mga bagay na nakakagambala sa kanya, kabilang na si Ana. Mula pa noong bata sila, magkasama silang lumaki. At sa mundo ni Julian, parang walang ibang babaeng umiiral maliban sa kanya. Hindi pa nga siya nakakakita ng sino mang nakapukaw ng interes kay Julian. Hindi mahalaga kung sino pa ito. Palagi itong may malamig na ugali. Noong bisperas ng bagong taon, ang mga magulang ni Ana ay nag-abroad para sa negosyo. Ang mga kalye ay puno ng sigla at ang buong lungsod ay puno ng masayang kapaligiran. Naiwan si Ana sa bahay at hindi pumunta kahit saan. Nang malapit nang tumunog ang kampana para sa bagong taon, narinig niya ang boses ni Julian. Akala niya ay bunga lamang ito ng kanyang imahinasyon. Ana. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumunog ang pintuan. Binuksan niya ito at nakita si Julian na may hawak na paputok sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay kumikislap. Ana, maligayang bagong taon. Ang maayos nitong buhok ay bahagyang nakatakip sa mukha, sa mahinahon at malausok na liwanag ng mga bituin. Ang madilim at malalim na mata ng lalaki ay nagpadama ng katahimikan ng payapang oras. Ang maganda at malambot na boses ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa hangin. At kasabay noon, ang madilim na kalangitan sa kanyang likuran ay nabahira ng makukulay na paputok. Nang sandaling yon, biglang umibig ng husto ang puso ni Ana. Ganon pala ang pakiramdam ng umiibig. Palaging akala ni Ana na siya ay espesyal. Ngunit hindi niya napagtanto hanggang sa lumitaw si Christine na lahat pala ng mga taong ito ay kanyang sariling pag-iisip lamang at paniniwala. Umuulan sa labas
Ilang beses nang tumawag si Ana kay Julia, ngunit hindi ito sinasagot. Nang handa na siyang magpadala ng mensahe, saka naman siya tinawagan ni Julian pabalik. Pinindot ni Ana ang telepono para sagutin. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang boses ng isang babae mula sa kabilang linya. Julian, mali ang sinabi ko kanina. Hindi ako dapat sumagot sa mga reporter. I'm sorry. Natigilan si Ana. Si Christine yun. Bago pa siya makapag-react, narinig niya ang boses ni Julia. Christine, hindi mo kailangang humingi ng sorry. Sa mga nagdaang taon pinahirapan kita. Alam mo naman na ikaw lang ang tanging babaeng minahal ko simula pa noon. Napatitig si Ana sa kanyang telepono at labis na nagulat. Hanggang sa tumahimik ang boses sa kabilang dulo at napalitan ito ng mga hindi komportable at mainit na tunog. Sa nakalipas na 2 taon, maraming beses na siyang nakakita at nakarinig ng ganitong mga eksena. Si Julian ang unang nagmungkahi ng pagpapakasal para sa pagkakaisa ng kanilang mga negosyo. 2 taon na ang nakalilipas. Ang kumpanya ng kanyang ama ay naharap sa pagtataksil at biglang nawasak ang katatagan nito sa pananalapi. Lahat sa kumpanya ay nabigla at nag-alala. Si Julian ang nag-abot ng tulong para tulungan ang Kendall Group na malampasan ang krisis. Ngunit si Ana lamang ang nakakaalam na ito ay isang transaksyon lamang. Isang araw bago mag-alok ng tulong si Julia, lumapit siya kay Ana. Gusto mo ba ako? Tanong niya kay Ana. Oo, sagot ni Ana nang walang pag-aalinlangan. Mahal niya talaga ito at alam yun ng lahat ng kanilang kaibigan. Ngunit nang lumitaw si Christine, ang pag-ibig na dating bukas ay naging lihim na lamang. Tumayo si Julian sa kanyang harapan. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Wala na ang dating ekspresyon noong sila ay mga bata pa. At ang tono ng boses nito ay kasing lamig ng malamig na ulan. Pakakasalan mo ba ako? Tanong ni Julian. Bumaba ang tingin ni Ana at nanatiling tahimik. Alam niyang hindi pa ito tapos magsalita. Maaari kong tulungan ang pamilya Kendall na malampasan ang mahirap na panahong ito. Ngunit ang kondisyon ko ay pakasalan mo ako at tulungan mo akong harapin ang aking ina. Maaari kong ibigay sa iyo ang anumang gusto mo, maliban sa pag-ibig. Bahagyang umangat ang mga labi ni Ana at ngumiti ng mapait. Noong una, nang bumalik si Julian sa bansa kasama si Christine, labis na kumontra ang ina ni Julian sa kanilang relasyon. Kahit na ibinaba ni Julian ang kanyang pride at humingi ng paumanhin, hindi ito umobra sa kanyang ina. Narinig ni Ana mula sa mga kaibigan ni Julian na ang dalawa ay nagkakilala sa isang bar sa ibang bansa. Agad silang nagkasundo at nagkagustuhan. Dahil sa isang aksidente na sugatan si Christine, iniligtas ito ni Julian at ipinasok sa ospital. Sa panahong nasa ospital ito, maingat itong inalagaan ni Julian. Mula noon, lumalim ang kanilang relasyon at lumampas sa hangganan ng pagkakaibigan. Noong gabing bumalik si Julian sa bansa, nagtipon-tipon ang lahat para batiin siya. Nang magpakita si Christine na sandaling yon, lahat ng mata sa silid ay napunta dito. Makalipas ang ilang sandali, nalaman ni Ana na sinabi ni Julian sa lahat ang tungkol sa kanilang relasyon ni Christine, maliban sa kanya. Sumang-ayon si Ana sa alok ni Julian dahil sa mundo ng negosyo. Kakaunti lang ang tunay na kaibigan na tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Kung wala ang tulong ng Cervantes Group, maaari talagang malugi ang kumpanya ng kanyang ama. Bukod sa pagpirma sa kasunduan sa kasal, pumirma din sina Ana at Julian sa isa pang kasunduan. Hindi sila hahawak o makikialam sa pribadong buhay ng isa't isa.
Kaya naman sa loob ng 2 taong pagiging mag-asawa nina Julian at Ana, hindi kailanman nagtanong si Ana tungkol sa buhay ni Julian. Hindi niya alam kung kailan ito babiyahe para sa negosyo, kung saan ito pupunta, at kung sino ang kasama nito. At wala siyang karapatang malaman. Ngunit sa harap ng kanilang mga magulang, hindi kailanman nawawala ng kontrol si Julian. Palagi niyang inaalala at tinitiyak na hindi mag-aalala ang mga magulang ni Ana tungkol sa kanya. Sa ganitong aspeto, perpektong nagkaunawaan sina Julian at Ana. Patuloy silang nagpanggap na isang mag-asawang masayang nagmamahalan sa harap ng iba. Pinatay na ang telepono sa kabilang dulo at bumuntong hininga si Ana. Ipinadala niya ang mensaheng binago at pagod na isinara ang mga mata. Tumawag ang kanyang biyanan para sabihin na gusto nitong maghapunan kasama sila ni Julian bukas. Parang walang plano si Julian na pumunta. Bumili si Ana ng regalo at bulaklak para sa kanyang biyanan. Napakabuti ng kanyang biyanan sa kanya. Itinuturing siya nito bilang isang tunay na anak, lalo na noong namatay ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang mabigo ang kanyang biyanan, kaya bumili siya ng mga regalo para maging dahilan ni Julian. Hindi na malaya ni Ana na ang kanyang mga daliri ay napunta sa Instagram ng dalaga. Ibinabalita ni Christine Williams ang bawat aspeto ng kanyang buhay kasama si Julian. Ang unang post nito sa Instagram na may kinalaman kay Julian ay mula pa noong 3 taon na ang nakalipas. Sa litrato, ang dalaga ay puno ng ngiti at ang tampok ng mga mata ng lalaki ay nakatutok dito na puno ng pag-ibig. Kapag gusto ni Christine na magbasa ng mga libro, sinasamahan ito ni Julian. Kapag gusto nito ng pagkaing banyaga, agad itong ipag-aayos ni Julian para ipadala. Sa mga mata ni Julian, si Christine ay parang prinsesa na gusto nitong alagaan sa bawat sandali. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Ana sa screen at lalong naging mapait ang kanyang mga mata. Sa unang anibersaryo ng kanilang kasal, umalis si Julian sa kanilang tahanan dahil hinahanap ito ni Christine at umiiyak. Hiniling na pumunta ito para makasama. Sa araw ng kanyang kaarawan, biglang umalis si Julian sa hapagkainan sa harap ng kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataong kumilos ito ng labag sa ugali sa harap ng kanilang mga magulang. At wala namang ibang dahilan, kundi dahil nagluto si Christine ng pagkain para dito at gusto nitong tikman. Lahat ng nasa Instagram ni Christine ay puno ng matatamis na sandali nila ni Julian. Malalim na bumuntong hininga si Ana. Itinaas ang ulo at patuloy na tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa nakalipas na 2 taon, tumigil na si Ana sa pagbibilang kung ilang beses na niyang tinanong kung ang pagpapakasal kay Julian ang tunay niyang gusto. Ipinaliwanag ng katotohanan na hindi siya kailanman nagsisi. Ang pag-ibig niya para kay Julian ay palaging nananatili. Ang pinakabagong post ng dalaga sa Instagram ay ginawa 5 minuto na ang nakalipas. Ibinahagi ni Christine ang litrato ng sarili habang nakayakap sa bisig ng lalaki. May lakas ka pa bang mag-post sa Instagram? Sa comment section, isang pamilyar na account ang nag-iwan ng komento sa post na yon. At si Julian yon. Sumagot si Christine gamit ang isang cute na emoji. Pinilit ni Ana na huwag payagan ang mga luha na tumulo. Huminga ng malalim ng paulit-ulit. Sinubukang pigilan ang sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Kung titigilan ko na siyang mahalin, mababawasan pa ang kahit konting kalungkutan. Kinabukasan, dala ni Ana ang regalo papunta sa tahanan ng mga Cervantes. Nang handa na siyang pumasok sa pintuan, narinig niya ang boses ni Julian mula sa likuran. Ana. Napahinto si Ana sa kanyang kinatatayuan. Hindi karaniwang mahinahon ang boses ni Julian. Parang bumalik ang oras
noong unang magkaroon siya ng pag-ibig dito. Pinarada ni Julian ang kotse at kinuha ang regalo mula sa kamay ni Ana. At ang isang kamay ay inilagay sa bewang ni Ana na dati na niyang ginagawa. Salamat, Ana. Tiningnan ito ni Ana at ganap na iba ito sa Julian Cervantes na nakita niya kahapon sa live broadcast. Ang mga kamay nitong nakapatong sa kanyang bewa ay parang walang anumang init. Malamig ang ekspresyon nito at ang pag-uugali nito ay nagpadama ng paglayo. Hindi nagsalita si Ana. Sumunod na lamang siya sa mga yapak nito. I'm sorry sa nangyari kahapon. Bagamat hindi ito binigkas ni Julian, alam ni Ana na hihingi ito ng tawad sa kanya dahil sa nangyari kagabi nang sadyang tumawag si Christine. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Ang titulong Mrs. Cervantes ay nararapat sa kanya. Bumaba ang tingin ni Ana. Medyo walang emosyon ang kanyang tono. Pagkatapos ng mga taong ito, ang sabihing hindi ito nakakapagod ay tiyak na kasinungalingan. Ngunit palagi siyang naghahanap ng paraan para kumbinsihin ang sarili na baka kung magtsatsaga pa siya ng konti, mapapansin siya muli ni Julia. Nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa kanyang bewa, ngunit mabilis na nawala. Nandito na kami. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Ana at naglakad papasok sa sala. Pagkapasok nila, isang hindi karaniwang tensyon ang pumuno sa hangin. Maputla ang mukha ng ina ni Julia. Nakaupo ito sa sofa at mahigpit na hawak ang isang baso ng alak. Sinubukan ni Julia na dalhin si Ana para umupo, ngunit malakas na pinigilan siya ng kanyang ina. Tumayo ka dyan. Ang kamay ni Julia na nasa ere ay natigilan. Medyo komplikado ang kanyang ekspresyon. Walang sino man sa pamilya Cervantes ang nangahas magsalita. Ang mga katulong ay tahimik na nakatayo sa gilid, nakayuko at tahimik. Bagamat walang nagsabi, alam ng lahat na galit ang ina ni Julian dahil sa nangyari. Ma, walang kinalaman si Ana sa nangyari. Si Julian ang unang nagsalita sa gitna ng katahimikan. May karapatan ka bang magsalita ngayon, Julian Cervantes? Malakas na ibinato ng ina ni Julian ang baso ng alak at nabasag ito. Hindi man lang ito tumingin kay Julian. Ang tono nito ay 10 beses na mas matindi kaysa karaniwan. Matagal nang nakatira si Ana kasama ang ina ni Julian at ito ang unang pagkakataong nakita niya itong ganito kagalit. Bagamat 2 taon na siyang nakatira sa bahay na yon, alam niyang hindi siya itinuturing ng mga katulong bilang Mrs. Cervantes. Lalo na nung namatay ang kanyang mga magulang, lalong hindi naging magiliw ang mga ito sa kanya. Alam mo ba kung ano ang mali mong ginawa, Ana? Tumayo ang ina ni Julia. Pinipigilan ang galit habang lumalapit kay Ana. Itinaas ni Ana ang kanyang tingin at mahinang nagsalita. Ma, lubos akong magpapasalamat kung ipapaliwanag mo ito ng malinaw. Tumayo ang ina ni Julian at paulit-ulit na umikot sa paligid nila Julian at Ana. Hindi mo man lang napigilan ang sarili mong asawa, Ana. Hindi mo ba naisip na ikaw ang may sala? Sa harap ng lahat, ang iyong legal na asawa ay nakikipaglandian sa ibang babae. Pinag-uusapan ito ng media. Hindi ka ba nahihiya? Kung hindi ka nahihiya, ako ang nahihiya. Umalingaw-ngaw ang boses ng ina ni Julian sa bulwagan habang kumukuha ito ng isang latigo mula sa kabinet at dahan-dahang lumapit kay Ana. Alam ni Ana na ginagawa ito ng kanyang biyanan para tulungan siya. Ma, anong ginagawa niyo? Hinawakan ni Julian ang kamay ng kanyang ina nang handa na itong itaas ang latigo. May bahid ng hindi pagkatuwa sa kanyang ekspresyon. Gusto ko lang turuan ng leksyon si Ana. Ano naman sa'yo? Nalulungkot ka ba para sa kanya? Hinigpitan ng ina ni Julian ang pagkakahawa at inihampas ang latigo. Sa likas na ugali, isinara ni Ana ang mga mata, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit.
Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Julian na matibay na nakatayo sa kanyang harapan. Pinoprotektahan siya mula sa latigo. Ma, sinigawan mo na siya at pinarusahan. Kumain na tayo. Lumalamig na ang pagkain. Nanatiling nakatayo si Ana hanggang sa sumuko ang kanyang biyanan. Saka lamang siya nangahas na umupo. Ana, talaga bang hindi mabuti ang pakiramdam mo kahapon? Opo, Ma. Talagang hindi mabuti ang pakiramdam ko kahapon. Siguro dapat kang pumunta sa ospital para sa masusing check-up. 2 taon na ang nakalipas at naging lolo at lola na ang mga kaibigan ko. Ana, bakit wala kaming naririnig na balita tungkol sa'yo? Bagamat kinakausap siya ng kanyang biyanan, ang mga mata nito ay patuloy na bumabaling kay Julian. Hindi bulag si Julian sa mensaheng ipinapadala ng mga titig ng kanyang ina. Ibinalik niya ang kanyang tinidor, hinawakan ang kamay ni Ana, at may tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata. Ma, huwag kang mag-alala. Sasamahan ko si Ana para magpa-check up. Nang sandaling yon, parang naluluha si Ana. Alam niyang maaaring tunay na magpanggap ng pag-aalala para sa isang tao. Pagkatapos siyang ibaba ni Julian sa bahay, inabot nito sa kanya ang isang regalong maingat na binalot. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Inabot ni Ana ang regalo at binuksan ito. Isang bracelet ang laman. Sa nakalipas na 2 taon, marami siyang regalong natanggap mula kay Julian. At karamihan sa mga yun ay nabubulok sa cabinet. Sa aspetong ito, mahusay si Julian na ibibigay nito ang lahat maliban sa pag-ibig. Tahimik niyang ipinalik ang regalo sa dating pwesto at sinabi, "Bukas pupunta ako sa kumpanya para kumuha ng mahalagang dokumento." "Sige, kakausapin ko ang isa sa mga tauhan para tulungan ka." Hindi sumagot si Ana. Tumango lang siya at tumalikod para umalis. Ang kanyang buhay kasama si Julian ay palaging ganito. Ang kanilang relasyon ay parang mga kapwa estranghero. Umuwi siya ng may malalim na buntong hininga. Humiga siya sa kama. Tumingin sa madilim na kisame. Hindi pa siya binibisita ni Julian sa bahay na ito. Kahit sa gabi ng kanilang kasal. Matapos umalis ang lahat, umalis din ito at nagpunta sa tahanan ni Christine. Kinaumagahan, inayos niya ang kanyang gamit at pumunta sa kumpanya ni Julian. Sa kanyang pagpasok, hinarangan siya ni Christine. "Ana, matagal na tayong hindi nagkita. Plano mo na bang bumalik sa trabaho?" Lumapit si Christine na may mataas na tono. Ang tono ay puno ng pang-aasar. Alam ng lahat na mula nang bumalik si Julian, umalis si Ana sa Kendall Group at inialay ang sarili sa kanyang asawa. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, labis siyang naapektuhan at ayaw hawakan ang anumang may kinalaman sa Kendall Group. Sa kabutihang palad, ang mga tito at kamag-anak na kasama ng kanyang ama ay nagtagumpay na palakasin pa ang Kendall Group. Ana, ang industriya ay dumadaan sa malaking pagbabago ngayon. Baka hindi ka makasunod. Tumitig si Ana kay Christine. At sa malapitan, si Christine Williams ay may pagkakahawig sa kanya. Ang kanilang mga pagkikita ay bihira. Noong una, iginagalang siya nito dahil sa katayuan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, sinamantala nito ang pag-ibig ni Julian. Paulit-ulit siya nitong binatikos at sinabihan sa pamamagitan ng mga litrato. Parang may sasabihin pa si Christine, ngunit hindi na nag-abala pang makinig si Ana. Umalis siya ng may masamang tingin. Umupo si Ana sa pantry. Pinagmasdan ang mga empleyadong abala sa opisina at medyo namangha. Ilang taon na ang nakalipas. Ganito rin siya. Pagod pero masaya.
Nang makapaghintay ng ilang minuto, dumating si Christine na may hawak na mga dokumento. Malawak nang umiti si Christine at ang pinakaitaas na botones ng kanyang puting kamiseta ay hindi nakasara. Ipinapakita ang mga mainit na marka sa kanyang leeg. Hindi sinasadyang napatingin si Ana. Pakiramdam niya ay may mga kamay na kumukurot sa kanyang puso. Hindi makakapunta si Julian, kaya inutusan niya akong ipahatid ang mga dokumento. Julian, masyadong mahinahon at malambot ang paraan ng pagtawag nito sa pangalang iyon. Inabot ni Ana ang mga dokumento para umalis, ngunit pinigilan siya ni Christine. Lumapit ng mas malapit si Christine. Ang kanyang talukap ng mga mata ay bumaba, na nagdulot ng mabigat na anino sa kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkainis at inggit. Ana, hindi mo ba gustong malaman kung ano ka sa puso ni Julian? Kumuyom ng mahigpit ang kamao ni Ana. Ang mga kuko niya ay tumutusok sa kanyang palad habang pinipilit ng umiti. Paumanhin, wala akong interes. Lumayo si Ana na may malamig na ekspresyon. Hindi man lang ito binigyang pansin ni Christine at patuloy na nagsalita. Sa bawat hakbang ng pag-atras ni Ana, lumalapit si Christine. Ang mga mata nito ay puno ng galit at inggit na parang matutulis na karayom na tumutusok kay Ana. Sinabi ni Julian na ikaw ay isang alipin lamang. Palagi kang nakasunod sa kanya. Hindi ka niya maalis sa tabi niya. Ang pinakaiinis niya ay ang makita ka araw-araw. Nakabukas ang bibig ni Ana, ngunit hindi siya makapagsalita. Alipin. Sa mga mata ni Julian, ganito na ba talaga siya kahirap tingnan? Ang lahat sa paligid ni Ana ay nagsimulang lumabo at pinigilan niya ang mga luha. Determinado siyang umalis sa lugar na yon. Ngayon, biglang may puwersa na sumalakay sa kanya at nawalan siya ng balanse. Tumingin siya kay Christine na ngayon ay may kakaibang ngiti sa mukha. Nang sumunod na sandali, umalingaw-ngaw ang isang matalim na sigaw. Hinawakan nito ang kanyang pulso at pagkatapos ay bumitaw. Kasabay ng malakas na tunog ng pagbagsak, biglang nahulog si Christine sa sahig. Nang makabawi si Ana sa balanse, sa pamamagitan ng paghawak sa mesa, napagtanto niyang marami ng tao ang nakapalibot sa kanila. Tumingin siya kay Christine na namimilipit sa sakit, at sa tabi nito ay nakita niya ang bracelet na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Natulala si Ana habang nakatayo. Maraming alaala ang pumasok sa kanyang isip at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Nanginginig siyang lumapit. Nais niya kunin ang mga sirang piraso ng bracelet, ngunit itinulak siya ni Julian. Ana, anong ginawa mo? Isang malakas na tunog at ang ulo ni Ana ay tumama sa gilid ng mesa. Biglang sumakit ng husto ang kanyang ulo. Parang may isang bagay na dahan-dahang umaagos. Lumingon siya kay Julian at nang sandaling yun ay nakahiga si Christine sa mga bisig nito. Umiiyak ng malakas at may kawawang hitsura. Ana, akala ko mahuhulog ka, kaya pinilit kong tulungan ka. Pero bakit mo ako itinulak? Meron ba akong nagawang kasalanan sa iyo? Maaari akong humingi ng tawad. Huwag kang magalit. May luha sa mga mata ni Ana habang siya ay nakaluhod sa sahig. Kinukuha ang mga sirang piraso ng bracelet isa-isa. Marahil ay nagpasama ito sa loob ni Julian. Masama siyang tumingin kay Ana at sinabi, "Isang sirang bracelet lang yan, Ana. Humingi ka na paumanhin." Biglang sumakit ang mga daliri ni Ana at mabilis siyang huminga. Hindi ko kasalanan. Ang mga emosyong pinigilan ni Ana sa mahabang panahon ay sumabog ng sandaling yon. Biglang kumunot ang noon ni Julian at nagsalita siya ng may mababang boses.
at hindi makapaniwala. Hindi ko akalain na magagawa mo ito. Sa isang iglap, parang ang lahat ay tumigil sa paligid ni Ana. Ang tanging nakikita niya sa mga mata ni Julian ay ang pagkadismaya sa kanya at ang matagumpay ng ngiti ni Christine. Tumalikod at umalis si Julian, hawak ang bewang ni Christine, habang si Ana ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang mga sirang piraso ng bracelet isa-isa. Mrs. Cervantes, dumudugo ang ulo mo. Gusto mo bang lagyan kita ng bandage? Hinawakan ni Ana ang likod ng kanyang ulo. Ang matinding sakit ay nagpahirap sa kanya na huminga. Hindi niya binigyang pansin ang dugo sa kanyang kamay. Niyakap niya ang sirang bracelet sa kanyang dibdib. Kinuha ang mga dokumento at mabilis na umalis. Nang makauwi si Ana, hindi na niya kinaya pang tumayo. Umupo siya sa tabi ng pader at ang mga luha ay hindi napigilang tumulo habang ang matinding kalungkutan ay bumalot sa kanya. Alam niyang sinadya yun ni Christine. Naintindihan niya yun nang sandaling hawakan nito ang kanyang pulso at napatid ang bracelet. Ngunit maraming nangyari na sandaling yun, kaya't hindi siya nakapag-react kaagad. Patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha na bumabagsak sa mga sirang piraso ng bracelet. Nang matagumpay na niyang malampasan ang kalungkutan mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang, biglang nasira ang bracelet. Ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang na ngayon ay ganap nang nawala. Nang sandaling yun, parang nawala rin ang lahat sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang umiiyak. Humiga siya sa sofa at walang buhay na nakatingin sa sirang bracelet. Hindi niya napansin na makauwi si Julia. Ana, huwag mong akalain na dahil mahal ka ng nanay ko, pwede mo nang gawin ang kahit ano. Huwag kang maglaro ng mga bagay laban kay Christine. Hindi ka niya kayang talunin. Kung mangyayari pa ito, gagawa ako. Ano naman ang gagawin mo? Papatayin mo ako? Biglang tumayo si Ana at tumingin kay Julia. Sino ba ang naglalaro? Tingnan mo ang surveillance footage at malalaman mo. Julia, bakit mo ako binabatikos ng walang basehan? Hindi mo ba nakita kung gaano ako nahirapan at nasaktan? Nagulat si Julian sa reaksyon ni Ana. At bago pa siya makapagsalita, pinutol na siya nito. Nanginginig ang boses ni Ana habang nagtatapat. Julia, totoong may nararamdaman ako para sa'yo. Ngunit pagod na rin ako. Bukod pa dito, hindi lang yun isang sirang bracelet. Yun ang iniwan sa akin ng aking ina. Ana. Ngumiti si Ana ng bahagya. Hindi niya napansin na umiiyak na pala siya. Ito ang unang pagkakataong umiyak siya sa harap ni Julia. Medyo nabigla si Julia. Parang gusto niyang lumapit at alalayan si Ana. Ngunit umatras si Ana palayo. Itinaas ni Ana ang kanyang mga mata at tumingin kay Julia. Sinubukan niyang hanapin ang bakas ng dating Julia. Sa kasamaang palad, wala na ito doon. May gusto pa sanang sabihin si Julia, ngunit tinawagan ito ni Christine. Mapait na tumawa si Ana. Sa puntong ito, hindi na niya maaalis sa isip na umaasa pa rin siya na mananatili si Julia. Tumalikod si Ana at bumalik sa kwarto. Sinimulang ayusin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa ospital. Ang sugat sa likod ng kanyang ulo ay nagsimulang mamaga. Nagreseta ang doktor ng gamot at nagpayong magpahinga ng maayos. Dala ni Ana ang kanyang mga gamit at naglakad sa tabi ng ilog, habang ang mga alaala ng nakaraan ay paulit na dumadaan sa kanyang isip. Sa huli, tila tumutukoy ang mga larawan sa dating Ana Kendall. May tiwala sa sarili at puno ng sigla. Marahil ay oras na para bitawan ang lahat at hanapin ang tunay na sarili. Simula noon,
Parang may mga pagbabago sa ugali ni Julian kay Ana at nagsimulang magpakita ng pag-aalala. Ngunit hindi niya pa rin napagtanto na umuwi na si Ana sa sarili nitong tahanan. Sa loob ng kotse, lumingon si Ana para tanungin si Julian. Bakit kailangan mong samahan ako sa pagkakataong ito? Malinaw ang ibig sabihin nito. Bakit hindi na lang si Christine ang samahan nito? Hindi agad sumagot si Julian at tumahimik muna sandali bago magsalita. Mali ako sa nangyari noon. I'm sorry. Bumaba ang tingin ni Ana. Wala siyang naramdaman sa kanyang puso. Hindi siya sumagot. Tiningnan na lamang niya ang daan sa harap. Habang nasa daan, tumawag si Christine. Ngunit tinanggihan ni Julian ang tawag. Bakit hindi mo sinagot? Tanong ni Ana. Ana, pwede bang wag natin siyang banggitin ngayong araw? Tumango si Ana at muling ibinalik ang atensyon sa labas. Matapos ang usapang yun, wala nang nagsalita pa at tahimik silang dalawa sa buong biyahe. Nang pumasok sila sa lugar ng pagtitipon, lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Ana at naglakad patungo sa gitna ng bulwagan at kinuha ang mikropono. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking asawa, si Ana Kendall. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan sa buong silid. Bahagyang tumango si Ana. Ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal na asawa kasama si Julia. Nang nasa kalagitnaan na ng pagtitipon, muling binuksan ang mga pintuan ng lugar at pumasok si Christine. Nakahawak ito sa isang lalaki. May kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha at hindi man lang ito tumingin sa direksyon ni Julia. Ang lalaking kasama ni Christine ay isang kilalang playboy sa entertainment industry. Sinulya pa ni Ana si Julia na nakatayo sa kanyang tabi. Mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya at tila puputok na sa galit ang mga mata nito. Julia. Binitawan nito ang kanyang kamay at naglakad ito papunta kay Christine. Hinawakan nito ang pulso ni Christine at hinila patungo sa labasan. Biglang natigilan ang kamay ni Ana na may hawak na baso ng alak. Sa gitna ng bulungan ng mga tao, naglakad siya patungo sa direksyon kung saan lumabas sina Julian at Christine. Paglabas sa lugar, nakita niya ang dalawa na magkadikit at mainit na naghahalikan sa tabi ng daan. Inayos ni Ana ang kanyang damit at dahan-dahang naglakad patungo sa mga ito. Sa bawat hakbang, lalong lumalalim ang sakit sa kanyang puso. Julia, hindi ba't sobra na ito? Nakatayo si Ana sa hindi kalayuan at mahinang nagsalita. Ngunit nang sandaling binitawan niya ito, lumuwag ang kanyang pakiramdam. Nanginginig ang mga braso ni Julian na nakahawak kay Christine. Lumingon siya nang makita si Ana at biglang itinulak ang babae sa kanyang harapan. Ana. Ngumiti si Ana at dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa labi ni Julia. Pagkatapos ay lumingon siya kay Christine na may maputlang mukha. Dahan-dahan tinanggal ni Ana ang kanyang singsing at inilagay iyon sa palad ni Christine. Ang posisyon bilang ginang Cervantes ay ibibigay ko na sa iyo. Ayoko na nito. Hindi alam ni Ana kung paano siya nakalayo doon at hindi rin niya alam kung sinubukan ba siyang pigilan ni Julia. Ngunit wala na itong kahalagahan ngayon. Sa pagkakataong ito, tapos na ang lahat para sa kanya. Nang makauwi siya sa kanyang tahanan, nakita niyang nakatayo si Julian sa ibaba ng bahay. Nakita siya nito at agad siyang niyakap. Ana, wag mo kong iwan. Gusto ni Ana na itulak ito palayo, ngunit mahigpit siya nitong niyakap. Julian, para kanino ka naman nagpapanggap ngayon? Tanong ni Ana bago muling nagpatuloy.
Maraming taon kitang minahal at alam mo yon. Ngunit pagod na ako ngayon at ayaw na kitang mahalin. Hindi ba dapat masaya ka? Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mami mo. Palagi niya akong tinatrato ng mabuti. Basta masaya kayo, sapat na yun sa akin. Dahan-dahang umalis si Ana sa pagkakayakap sa kanya ni Julia at ngumiti. Kinaumagahan, pagkatapos makipaghiwalay kay Julia, pumunta si Ana sa bahay ng mga Cervantes. Sa pagbaba niya ng kotse, nakita niyang naghihintay na sa kanya ang ina ni Julia. Nang sandaling yon, hindi niya napigilan ang sarili at sumubsob sa yakap nito habang umiiyak. Dahan-dahang hinaplos ng ina ni Julian ang kanyang ulo. Puno ito ng pagmamahal. Ana, pumapayag ako sa diborsyo. Katulad ng mga magulang mo, gusto ko lang makitang masaya ka. Ilang araw na ang nakalipas nang makita ni Ana si Julian malapit sa gusali ng kumpanya. Kasama nito si Christine. Tatalikod na sana siya, ngunit napansin siya ni Christine. Sa puntong ito, ayaw na niyang magpanggap pa. Mrs. Cervantes. Hindi nga pala. Miss Kendall, kamusta ka na? Bahagyang umiti si Ana at hindi sinasadyang napatingin siya sa umuumbok na tiyan nito. Salamat sa pag-aalala. Ngunit dapat kang mas mag-alala sa bata sa iyong sinapupunan. Huwag mong hayaang lumaki siyang hindi nakikilala ang tunay niyang ama. Mabilis na namula ang mukha ni Christine. Inangat niya ang kanyang kamay para hampasin si Ana. Mapang-asar na ngumiti si Ana. Hinawakan niya ang pulso ni Christine at ibinigay ang malakas na sampal. Napahawak ito sa kanyang mukha na nasasaktan habang nagwawala. Ana, ano ba ang ginagawa mo? Tumingin si Ana sa babae sa kanyang harap na laging nagpapanggap at naramdaman niya ang matinding pagkasuklam. Tumingin siya dito ng may pagmamataas at malamig na nagsalita. Noong sinadya mo akong isabotahe at nagpakita na kawalan ng alam, baliwala lang yun sa'yo. Christine Williams, huwag mong ipagpaliban ang pagbabayad mo. Tumingin si Julian kay Ana na para bang hindi niya ito kilala. Ana, hindi ka naman ganito dati. Narinig ito ni Ana at mahinang sumagot. Paumanhin, pero hindi ako nagbago. Nagbakasyon siya at bumalik para ipagpatuloy ang mga proseso ng diborsyo. Nang sandaling makalapag ang eroplano, lumitaw si Julian sa kanyang harap na may dalang kotse. Ana, pwede ba tayong mag-usap? Matapos ang ilang araw na hindi sila nagkita, parang pagod at nanghihina ang hitsura ni Julian. Inilagay ni Ana ang kanyang mga kamay sa bulsa. At nang handa na bumaba si Julian para buksan ang pinto, umupo na siya sa likurang bahagi ng kotse. Sinulyapan niya ito sa salamin, sa gitna ng katahimikan. Hindi ako ang ama ng anak ni Christine. Ana, wala na kami. Sa wakas ay nagsalita si Julian. Tumingin si Ana sa labas ng bintana. Nakarinig siya ng ilang chismis tungkol kay Christine habang siya ay wala. Sinasabing nahuli itong nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki at inilantad ito ng legal na asawa ng lalaki. Julian, anong kinalaman nun sa akin? Tanong ni Ana. Sa pag-ibig na ito na kanyang iniinda mag-isa, palagi na lang siyang umaasa sa wala. Sa isang banda, hindi naman kasalanan ni Julian. Siya lang talaga ang nagkamali. Nang hihina ang boses ni Julian, na tila malapit nang umiyak. Ana, nang umalis ka, doon ko lang napagtanto na ikaw pala ang taong mahal ko. Naisip ni Ana ang batang Julian na minsan ay meron ding naramdaman para sa kanya. Ngunit agad ding nawala yun nang maisip niya si Christine.
Mabilis na natapos ang proseso ng diborsyo. Hindi man lang tiningnan ni Julian ang kasunduan sa diborsyo at pinirmahan na lamang ito. Nang sandaling makuha ni Ana ang sertipiko ng diborsyo, parang nakikita niya ang dating sarili. Ang Kendall Group ay nagbukas ng ilang sangay at isa sa mga ito ay sa San Antonio, sa lugar na dati nilang pinagkasunduang puntahan ni Julian. Masayang tinanggap ng kanyang mga kamag-anak ang balita ng kanyang pagbabalik at planong ibigay ng mga ito sa kanya ang pamamahala ng kumpanya doon. Dala ni Ana ang kanyang mga gamit at naghandang sumakay ng eroplano. Nang handa na siyang mag-check-in, narinig niya ang boses ni Julian. Hinihingal na tumakbo si Julian palapit sa kanya. "Aalis ka na ba, Ana?" Mahinahon ang boses ni Julian, pero hindi alam ni Ana kung narinig niya ito ng tama. Ngunit parang may bahid ng pag-asa doon. Lumingon si Ana at ngumiti. "Hindi natin maaaring hulaan ang hinaharap," paalam na Julian Cervantes. Habang umaangat ang eroplano, tumingin si Ana sa labas ng bintana sa lungsod na tinirhan niya ng mahigit 20 taon. At hindi inaasahang kalmado ang kanyang puso. Bago sumakay, tinanggal niya ang lahat ng impormasyon para makontak si Julian. Maayos ang kanyang buhay sa San Antonio. Habang papalapit ang bagong taon, binigyan niya ng maikling bakasyon ang lahat ng empleyado sa kumpanya. Sa malawak na gusali ng kumpanya, siya lang ang naiwan. May isang mailbox sa harap ng pintuan ng kumpanya na hindi nagagamit mula nang magwelga ang mga kartero. Sumandal si Ana sa mailbox. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang kartero na dati ring nagwelga. Tila isang himala. "Ikaw ba si Miss Ana Kendall ng kumpanyang ito?" Tanong ng kartero. Tumayo ng tuwid si Ana at tumango. "Tama. Ako nga po." Mukhang umaliwalas ang mukha ng kartero habang inilalabas ang isang bagay. "Mabuti naman. May nag-utos sa akin na ibigay ito sa iyo ng personal." Kinuha ni Ana ang dose-dosenang sulat. Lumakad siya patungo sa baybay dagat at binuksan ang bawat isa. Lahat ng iyon ay mula kay Julia. Ang pinakabagong sulat ay may ilang linya lamang. "Okay ka lang ba dyan? Ngayong araw ay 203 araw mula nang umalis ka. Sobrang namimiss kita. Malapit na ang bagong taon, Ana. Wish kitang maging masaya." Si Ana ay nasa timog, samantalang si Julian ay nasa hilaga. Sa nakalipas na 6 na buwan, narinig niyang abala si Julian sa kumpanya at halos walang libreng oras. Hindi na masyadong nag-aalala si Ana, maliban na lang sa kanyang biyanan na palaging tumatawag sa kanya at nangungulit na bumisita siya. Alam ni Ana na maraming pagkakataon na kapag sila ay nag-uusap sa video call, nasa tabi lang si Julian. Minsan pa nga ay sadyang ibinabaling ng kanyang biyanan ang kamera kay Julian. Tuwing sinusubukan nitong kausapin siya, naghahanap siya ng dahilan para ibaba ang tawag. Sa paglipas ng panahon, tumigil na rin si Julian na magsalita tuwing may ganitong tawag. Umupo si Ana sa kama na sinisikatan ng liwanag ng buwan habang binabasa ang mga liham na puno ng mga paumanhin ni Julian na hindi nito maiparating. Sa dose-dose ng sobre ay nakapaloob ang daan-daang paumanhin. "Julian, tinatanggap ko ang iyong mga paumanhin, ngunit hindi ko na magagawang mahalin kang muli." Habang papalapit ang tagsibol, ang mga pangunahing media ay nagkompetisyon para iulat ang paglilisensya ng Cervantes Group. Nagtanong ang isang reporter, "Mr. Cervantes, ano ang dahilan ng mabilis na tagumpay ng Cervantes Group sa paglilisensya?" Habang nakaupo sa harap ng mga media, inilagay ni Julian ang kanyang mga kamay sa mesa. "1 taon na,
Mula nang huling makita ni Ana si Julian, mukhang mas matured na ito. Ngayong araw ay nakasuot ito ng itim na polo na nagbigay dito ng malinis at matapang na hitsura. Ang mga mata nito ay mas lalong lumami, puno ng mga lihim at pagbabago. Dahan-dahan binuksan ni Julian ang kanyang mga mata. Ang tingin niya ay nakatutok sa kamera at ang kanyang mga mata ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ang dahilan ay si Miss Ana Kendall. Nang sandaling magsalita si Julian, lahat ng naroroong media at mga dumadaan na nakikinig sa press conference ay nagulat. Noon pa man, iilan lang ang nakakaalam tungkol sa nangyari kay Julian at Christine. Ngunit ang paghihiwalay nila ni Ana ay alam ng lahat. Mabilis na natapos ang press conference, ngunit agad itong pinag-usapan at nangunguna sa mga trending na paksa. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng kumpanya, kaya halos hindi na makapasok. Nagpadala si Ana ng mensahe sa kanyang assistant at nagpa siya na pahabain pa ang bakasyon. Pumunta siya sa pinakamalapit na simbahan kung saan may isang wishing tree na puno ng mga heartfelt wishes. Sa likod ng bawat hiling ay may kakaibang kwento. Umupo si Ana sa kubol habang tinatanaw ang paanan ng bundok. Malayo ito sa ingay ng lungsod. Ana. Natigilan si Ana at lumingon. Nakatitig sa kanya si Julia na puno ng paghihintay sa mga mata. Paano mo nalaman na narito ako? Gulat na tanong ni Ana. Sinabi sa akin ng assistant mo. Sagot ni Julia. Kung ganon, babawasan ko ang sahod niya kapag bumalik ako. Malamig na sumagot si Ana. Ngunit sa loob niya ay unti-unting bumabalik ang mga alaalang matagal nang nakatago. Umupo si Julian sa tabi niya at makalipas ang ilang sandali ay pinilit niyang ngumiti. Ana, galit ka pa ba sa akin? Ngumiti si Ana at tumingin kay Julian at pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Noon pa ay pinatawad na kita. Huminga ng malalim si Julian at lakas loob na nagsalita. Ana, sa mahigit 300 araw mula nang umalis ka, tuwing may bakanteng oras, hindi ko mapigilang isipin ka. Doon ko lang napagtanto ang lahat ng aking pagkakamali at kung paano ka nawala ng basta-basta. Tumingin si Ana kay Julian at sa malalim nitong mga mata ay nakikita niya ang dating Julian Cervantes. Nakilala niya noong bata pa sila. Kaya naman Miss Kendall, handa akong makilala kang muli. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong ligawan ka ulit? Biglang natigilan si Ana at mabilis na tumibok ang kanyang puso na para bang yun lang ang naririnig niya. Ang binhi ng pag-ibig na itinanim noong bata pa siya. Sa kabila ng mga pagsubok, ay sinusubukang muling tumubo. Patuloy na nagsalita si Julian. Ang boses niya ay nanginginig. Nang sandaling iyon, hindi napigilan ni Ana ang panlalamig ng kanyang balikat. May bahagyang ngiti sa kanyang labi at luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng bagay ay may magandang dahilan. Minsan, kailangan maghintay at magdahan-dahan para makamit ang pinakamagandang plano. Kung ganon, simulan natin ito mula sa umpisa. Bilang magkaibigan,